isang panindigan sa kaanib ng INC, Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, na di daw masama ang tawagin silang kulto. Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko Iglesia ni Cristo pero para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. No? Ano ba ang salitang kulto dahil hindi daw umano masama ang kulto? Ang pagiging kulto ay mabuti daw. Pero nagsusuwagan kasi sila sa kapwa ay INC member. Si Sinita, iba naman ang definisyon niya sa kulto. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo. So, dito na definition, ang kulto daw, basta hindi totoo, pinaniniwalaan. Kaya, ngayon, sino kaya sa dalawang iglesia ni Cristo kaanib sa tatag ni Felix Manalo ang nagsabi ng totoo? So, itatalakayin natin. Pakinggan muna natin ang miyembro ng INC. Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto hindi po masama. Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko Iglesia ni Cristo pero para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto, no? Ang kulto pala, hindi pala masama. Dito lang pala sa Pilipinas may mga hawak na kandila, may mga apoy, mga insenso, nagkukulto. Yun umano ang kulto. Basta may hawak na kandila, may apoy, may insenso, yun ang kulto. Saan kaya yan na definisyon niya na yun ang kulto? Di ba? Yung pala yung bansag doon. Pero ang kulto pala hindi masama. Ito, ang salitang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan. Number 1, kahulugan sa relihiyon. Tingnan mo yung kulto Kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumusunod sa mga tradisyonal na pananampalataya. Ipagpalagay na natin. Di ba? Ito pala ang isang kulto o may sariling pananampalataya. So ang kulto ay may sariling pananampalataya. Pero iba ang paliwanag dito ni Cesar Sinita kaugnay sa kulto. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya, hinihingian din ng abuloy. At yung mga ari-arian, katulad na alam mo, may sariling lupa, yung miyembro niya, ilinilipat sa pangalan niya. Yon ang kulto sa definisyon ni Cesar Sinita. Pero sa kanyang definisyon, di naman dapat ikagalit umano kung tawaging kulto. Dahil batay sa kanyang research, ang kulto ay hindi masama. O sige, inaasar ang kulto Iglesia ni Cristo. Pero mabuti pala ang kulto, ibig sabihin. Mabuti ang kulto. So mabuti ang kulto. Kaya nagsusuwagan na sila dito sa pahayag ni Cesar Sinita. Na ano daw ang pahayag ni Cesar Sinita? Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. So ang kulto, ganyan daw umano, manluloko. Hindi pala masama. Sabi, may tradisyonal na pananampalataya at naiiba. Siyempre, pag ikaw may pananampalataya, hindi ka na makatulad ng iba Kaya, may pananampalataya, hindi katulad ng iba. Anong pananampalataya ng Iglesia ni Cristo na hindi katulad ng iba? Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed Son of God siya. So,
ang Iglesia ni Kristo di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. May isa kang relihiyon at may hindi ka na ang tunay kasing pananampalataya sa Biblia hindi naniniwala sa tradisyonal. So ang tunay na paniniwala ang tunay na aral daw ayon sa Biblia hindi naniniwala sa tradisyonal o therefore biblical. Na ibalik natin sa kanila ang argumentong ito, mga kapatid. Halimbawa, hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Kristo na tuwing kaarawan ni Felix Manalo ay pinagdiwang nila? Biblical ba yan? Hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Kristo na tuwing araw ng kamatayan ni Felix Manalo ay ipinagdiwang din nila kahit kay Iranio? Hindi po ba tradisyon yan? Parang di yata nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magwalisang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yang superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko din. Malinaw na yan sa Catechism of the Catholic Church, 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tapos yan, may mga bawal din yung maligo pag may patay. Diba? Bawal maligo pag may patay. Pamanhiin yan. No? At talagang bawal talaga sa simbahang Katoliko na maniniwala sa ganyang pamanhiin. Dahil occultism yan, superstitious beliefs. Pero ayon sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, sa pagdiriwang nila ng ikang 50 anibersaryo sa INC, binanggit dito, bago si Felix Manalo nagtatag ng kaniyang iglesia na Iglesia ni Cristo, umanib pala siya sa grupo doon sa Mount Banahaw. Nasa kanilang Pasugo Magazine yan. No? Yung grupo na may mga anting-anting sa Mount Banahaw. Nasa Pasugo nila yan. Okay, tuloy natin. Ganyan. Bawal magkupit ng kuko pag gabi. Pag may nakasalubong pusang itim, huwag kang tutuloy. Yun. Ang tinatalakay niya, yun umano ang tunay na iglesia, di naniniwala sa ganyan umano na tradisyon. Hindi naman yan tradisyon. Lalo na apostolic tradisyon. Yung mga tradisyonal o yung mga hindi lang tradisyonal, yung mga nakagawian o kaya mga superstitious, yung mga pamahiin. Yung mga pamahiin, mga superstitious beliefs, yun ang ipinagbabawal. Diba marami pa yan, yung mga dapat tuwing ganito, magaganto ka. Sa tuwing bagong taon, maglalagay ka ng prutas. So bawal din yan dahil occultismo yan. Discourage natin ang sinumang mga Katoliko. Pero ang tanong, kung biblical lang talaga ang sinusunod nila, ang tanong, bakit nagdiwang sila ng New Year? Tuwing New Year, nagdiwang ang iglesia. Ang uri ng traditional yan. No? Pag ikaw naniniwala dyan, ang Diyos ay mapalibuguin. Subalit ang isang tunay na pananampalataya na galing sa Biblia at tulad ng ginagawa ng mga iglesia ni Kristo. So ang tunay na pananampalataya galing sa Biblia. Now, ngayon, ano po ba ang aral ng Iglesia ni Kristo? Tunay na pananampalataya galing sa Biblia. Pero ang tanong, meron ba silang sariling Biblia? Pakinggan natin mga ministro nila. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Tikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. See? Yun ang argumento nila. Wala silang sariling Biblia. At binanggit pa ni Ramel Parma na
Hindi katibayan daw ng Iglesia Katolika na may maraming salin ng Biblia, hindi katibayan ng Iglesia Katolika ay tunay na iglesia. So kung yun ang argumento nila mga kapatid, una, wala silang Biblia. Pangalawa, ang simbahang Katoliko ang nagsali ng maraming Biblia. Pangatlo, nangungopya lang sila sa Biblia ng simbahang Katolikong isinalin na para sa kanila ay hindi tunay na iglesia ang Katoliko. So kung hindi tunay na iglesia ang simbahang Katoliko, pagkatapos nagsalin ng Biblia at kinopya nila, therefore, ang kanilang pananampalataya kinopya galing sa iglesyang hindi tunay para sa kanila na nagsalin sa naturang Biblia. Di po ba? Napakagulo na pananampalataya, no? Ngayon, maliban na wala silang Biblia, ang problema, ang nakasulat sa Biblia ay binabaluktot. Bakit? Dahil mabasa kasi natin diyan sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28, yung deklarasyon ng pananampalataya ni Santo Tomas, My Lord and my God. Pero paano nila yan binaluktot, lalo na sa mga ministro ni Manalo? Pakinggan natin. Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan nakita na ni Tomas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay. May butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sukristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang sa naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito. Yes, saling. Yun. Ang nakalagay, para bagang declarative sentence, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sapagkat Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Yun, nagka-problema sila na sa salin, di mo ba? Dahil, declarative daw ang nakasulat. O di mo ba sabi nila, ayon sa Biblia? Pero pag may nakasulat na sinabi, My Lord and my God, ang sabi ni Ramel Parba, Yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sapagkat Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. kaya yun, sa salin na binasa nila mismo, para daw umano na nagpahayag ng pagka-Diyos si Santo Tomas. Kaya nagka-problema sila. O akala ko ba, basta mabasa sa Biblia, dapat nilang paniniwalaan. Okay, tuloy natin si Barba. nga pagkabinasa natin sa ibang salin ng Biblia, halimbawa, yung magandang balita Biblia, mga kababayan, ang nagsalin po niyan, ng magandang balita Biblia, ay ang mga Katoliko at Protestante na parehong naniniwala na tunay na Diyos ang Panginoon Kristo. Paano nila isinalin yung Juan 20:28? Bago ko sagutin yung tanong na yan at bago ko basahin itong magandang balita, ang gusto ko lang ipapansin na although sa original Greek manuscripts, wala yung mga pagbabantas. Ang gusto lang punctuation marks. Ang gusto lang natin ipakita na itong mismong mga nagsalin ay may pagdududa doon sa ano ba ang gagamitin diyan sa na Imagine mga kapatid, yung nagsasalin pa ng mga Bible scholars, ang inaakusahang nagdududa. Ngunit yung mga hindi Bible scholars na nakibasa, para sa kanila, sila ang tama na. Ang nagsalin, sa kanilang interpretasyon, may pagdududa daw. pagbabantas sa 2028. Babasahin ko po. Itong gaya ng binanggit nyo, magandang balita, 2028 hanggang 29. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Napansin po ba niyo mga kababayan, nakikita po niyo sa inyong TV screens, ang nakalagay dito, exclamation point. Samantalang doon sa dati salin ng Biblia, period, tuldok. Opo. Exclamation point. Di, mayroon niyang state of shock doon nga sa... Na-shock daw si Tomas. Kahit pa kung palagay natin na-shock si Tomas, nagkamali ba si Tomas nang ideklara niya ang pananampalataya, My Lord and my God? Yun ba?
basta mabasa sa Biblia, maghanap sila kung paano nila lulusutan yan, mga kapatid. Pero, kung ang kanilang doktrina ay dapat letra for letra mabasa sa Biblia, alam nyo, ang kanilang doktrina, pag dapat mabasa sa Biblia, letra por letra, anong kanilang doktrina? Nasa aklat nilang pandoktrina ng INC. Si Kristo'y hindi Diyos. Pero pag tanungin sila, saan mabasa sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos? Ano ang sagot? Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Ayun. Para sa mga nagtanong daw na si Kristo ay hindi Diyos, una, dapat hindi yan itanong. Pangalawa, dapat hindi daw umano yan hanapin. Sa kanilang TV program at kahit na sa kanilang Pasugo Magazine, nakasulat diyan na may mabasa na anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, pero ayon sa mga ministro, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, wala tayong mabasa sa Biblia na si Kristo'y tinatawag na Diyos anak. Iwan ko nga kung di ba nila nabasa. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang salin na ginagamit nila, ang salita ng buhay, ito ang mabasa natin mga kapatid. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala sa atin ng Diyos Anak. O sabi nila di mabasa. Pagkatapos, ang sabi nila dapat letra por letra daw sa Biblia. Dahil isa sa mga ginagamit nilang argumento na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Yung contemporary English version sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito kasi ang mabasa mga kapatid. There is only one God, and Christ, Jesus Christ, is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, yun ang ginagamit nila. Malinaw daw umano na pinatunayan sa Biblia na si Kristo'y truly human. Wala naman tayong tutol na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na tao. Doktrina natin yan. Dual nature ang ating Panginoong Hesus, both human and divine. Pero, dahil ginagamit nila ang contemporary English version, how about kung gamitin natin ang Philippians chapter 2 verse 6? Ito mabasa natin. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Kaya, kung balikan natin ang kanilang ministro na nagsabing, huwag niyong hanapin na si Kristo ay nagsabing hindi Madalas Diyos siya. po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Kung maalala ninyo mga kapatid, una, di daw umano dapat itanong yan na hanapin na si Kristo ay nagsasabing siya ay hindi Diyos. Pero gusto sila letra por letra. Halimbawa, Musliman o Iglesia ni Kristo, saan mabasa sa Biblia ng ating Panginoon Kristo umaamin na siya ay Diyos?
Una mga kapatid, maraming mga salin na, sa iba't ibang salin, basta gusto nila letra por letra, pero lilinawin natin na tayong mga Katoliko, we are not sola scriptura. Pero dahil inahanap nila yan, una, meron pang isang tinatawag na Unlocked Dynamic Bible, at ang mabasa dito sa John chapter 8 verse 28 ay ganito. So Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, may the Son of Man, you will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. So, dito, sa saling ito, sa mga naghahanap, Iglesia ni Cristo, o kaya grupo ng Muslim, may mabasa litra por litra, at hindi lang yan, nasalin. No, tuloy natin. Ay hindi naniniwala sa mga tradisyonal. At ito ang sinasabi ng isang diksyonaryo, isang kasaysayan at mga ang kahulugan sa relihiyon ng kulto, yung mga bagay na panampalataya o doktrina na kadalasan itinuturing na hindi pangkaraniwan. Dahil niya, galing sa Biblia, di ba? Hindi pala masama ang kulto, no? Hindi pala masama ang kahulugan ng kulto. Ano pa? Sa sosyolohiya, ano ba yung kahulugan? Isang grupo ng mga taong may katulad sa interes, paniniwala o gawain na nagkakaisa sa isang partikular na layunin at hikain. Tinatawag na kulto ang Iglesia ni Cristo, mabuti pala ang setang kulto. Yan. Basta para sa kanya, ang kulto ay mabuti. Taliwas sa pahayag ni Cesar Sinita. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. So, ang kulto, ganyan daw. No? Kaya kung sinasabi nila na sila talaga ay sola scriptura, Bible alone, pero tandaan natin, daming mga aral nila na di mababasa sa Biblia. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.